Motorcade ba to? Tingnan nyo mga mga kamata. Tingnan nyo itong motorcade na ito na itong District 2, itong kampo ng administrasyon, itong mga asenso. Kita natin itong motorcade na to, parang nagtatago ba yung mga tao? Ito ang haba na, parang ang init-init ng panahon. Parang namamasyal lang sila. Diba? Ito yung nakikita natin Nakikita natin kanina to habang nasa labas tayo, pinanunood natin. Parang wala akong nakikitang tao. Oh, tingnan nyo. Parang tinatamad yung mga tao. Meron apat na tao may nakita na ako. Ito nasa District 2 to Tapos sinasabi nila na kaya nilang talunin itong si former Congressman Carlo Lopez. Kita nyo naman ang pagkakaiba ng Yorme's Choice pagka motorcade. Talagang inaabangan ng tao. Talagang sinasalubong. Pero ito, parang asan yung mga tao? Diba parang walang gana pati yung mga tao Diba parang parang yung kaway pilit. Diba escort pa. Diba may mga escort pa na enforcer. Diba, iba talaga, kakaiba talaga. Tingnan nyo, gumawa na ng traffic. Dito ako natatawa kasi itong lugar na to, dito sa District 2, may mabahay ito Bakit? Puro sasakyan yung nakikita ko. Diba, kita nyo, diba, asan ng tao, asan? Diba? Kaway sila ng kaway, wala namang kinakawayan. Tapos sasabihin, sinasabi ko na nga ito talagang maliliwanag pa sa sikat ng araw to na talagang si Carlo Lopez talagang malakas talaga sa District 2. Diba? Nakita nyo. Ayan, tingnan natin ang may mga enforcer po, galing. Wala namang mga sasakyan, may mga enforcer. Diba? Kaya kinakaway-kaway na siya na nakamotor. Diba? Siyempre, nahihiya, kinakawayan yung mga nakamotor, hindi kakaway din. Nakita niyo po yung motorcade na layo na narating yan. Diba yung lugar na yan, matao po yan. Matao po yan lugar na yan. Diyan po banda sa District 2 yan. Matao talaga yan lugar na yan. Pero nagtataka tayo, bakit nagtago? Parang, naalala ko to, parang quarantine. Naku po Mario Joseph, kung ganito lang lagi ipapakita natin, wala na. Tapos na laban. Kung kay Yorme yan, baka wala kang makitang hindi mo makita ang kalsada dyan sa kanila, tingnan mo, parang hindi sila pinapansin. Ayan, kita nyo si CRB, si Mayora ang nakasakay dyan. Yun, meron nang kumaway sa wakas. May mga tao na rin akong nakita. Kaso wala di ba? Kung ako sa kanila, nag-host-host na lang sila. Kasi pagka motorcade napapansin natin, di ba, na wala namang gana, parang nakakantok. Di ba, para lang tayong kakaway-kaway, wala namang konti lang naman tao, wala namang halos walang tao. Di ba, kaya lang naman dumadami yung tao. Nakita nyo, yung traffic. Di ba, nakahinto yung mga sasakyan, nakala nyo sila hinihinto. Traffic po yan, mahaba po ang traffic. Tinanada ka po, Mario Joseph, sipag ng enforcer, talaga sinusundan sila. Akala mo na may hahawiing tao akala maraming hahawiing tao. Naku po Mario Joseph, naman talaga ngayon pa lang, sinasabi ko na. Tapos na laban sa District 2. Di ba? Tapos na, wala na. Ayan, may kita natin kung talagang gusto ka ng tao, dudumugi, lalabas yung mga yan. Diba? Lalabasin ganyan. Hindi ka, yung katulad nung kay Yorme, yung mga Yorme stores, pag dumadaan, nakita nyo naman, nakupo. Pero kung ganito ipapakita natin, ngayon pa lang, nasabihin ko na po, tapos na ang laban dyan sa lungsod ng Maynila. Diba? Nakita natin yung video. Pinakita ko po sa inyo, malinaw pa sa sikat ng araw. Live po yan na tinignan natin, kinuna natin, live po yan. At makikita ninyo na parang hindi ko ma-explain
Di ba? Tapos maraming mga trolls, mga kung ano-ano, mga supporters dito sa Facebook. Yung Facebook page natin, dinudumog ng mga trolls at saka mga supporters nila eh. Di ba? Nakikita natin talagang kung ipagmalaki nila kailangan pa gusto nila, naghahanap pa sila ng pustahan. Boy, kasi yun ka man na naghahanap ng pustahan para dyan sa pagka-congressman dyan sa District 2. Pagpaliban mo na lang yan, itago mo na lang yan at magagamit mo yan pagkatapos ng halalan. Diba? Kasi nakita nyo na malinaw pa sa sikat ng araw. Diba? Kung gaano dumugin ang mga Yorme's Choice kapag nag-house to house, motorcade, nakita nyo naman yung mga tao. Diba? Tapos sasabihin ninyo, tatambakan ito si Carlo Lopez. Malabo pa po sa sabaw ng pusit yan. Ang susunod niyan si Carlo Lopez naman ang mananambak dyan sa District 2. Dahil itong midterm election na to, itong darating na halalan na to, ito yung pagbabalik ni Carlo Lopez sa Kongreso. Di ba? Yan ang inaabangan natin ngayon. Inaabangan natin yan. Kasi gusto ko, tagal pa kasi ng eleksyon eh. Di ba? Kung malapit na yung eleksyon at ganyan pa rin, matik. Diba? Matik na yan at alam natin na itong si Carlo Lopez low profile lang to. At alam din natin na itong si Carlo Lopez talagang hindi rin matatawaran ang kanyang mga nagawa dito sa District 2. Kaya nga tumapos po ng termino to 3 terms po yan na naging congressman sa District 2. Diba? Natsambahan lang yan noong nakaraang taon eh. Di ba paano kasi si Yorme sinuportahan yung kabila. Ngayon, si Yorme na kay Carlo Lopez na. Ano ngayon? Paano ngayon yan? Yung iba niya alam niyo yung mga ibang supporters ng incumbent diyan. Yung kaba niyan yung kaba ng dibdib niyan, naku po. Talagang lagabog na yan ngayon. Nag-iisip na yan ng mga strategy kung paano dumugin itong si incumbent congressman diyan ng mga Manileño dyan sa District 2. Malabo mangyayari na dumugin. Hindi pera na kung gawa ng di ba? Kasi nakikita nyo pag nagpapaniwala di ba? Tingnan na lang natin sa datingan ng tao. Yung datingan na lang ng tao, huwag natin sabihin na malakas tayo porke tayo nakaupo. Huwag natin sabihin ganyan. Yung dating pa lang ng mga tao, paglalabas tayo, kung napapansin ba tayo. Diba? Subukan natin, maglakad tayo dyan, tila natin kung pasinin tayo. Diba? Yan ang politika. Umpisa pa lang yan, sa kampanya pa lang, ramdam mo na yan, di ba? Ramdam mo na yan, yung kung mananalo ka, kung malaki ang tsansa mo, ramdam mo yan sa motorcade pa lang. Tingnan natin yung video, yung motorcade. Doon pa lang, ramdam na nila. Di ba? Ay nako, hindi ba sila natatakot niya? Di ba mamaya papakita na naman natin yung sa District 4, mas lalo na rin sa District 4. Di ba? Nakita natin kasi, sinasabi kasi, alam mo kaya nagsasalita ako ng ganito kasi yung mga supporters ng incumbent congressman dyan, parang over na confident pa. Di ba na mananalo, tatambakan daw kasi tinambakan daw itong si Carlo Lopez ng malaki noong nakarang eleksyon. Hindi nila tinanong sa sarili nila kung bakit nanambak si incumbent congressman dyan ng ganung kalaki. At na-interview rin siya, nagsalita rin siya na hindi siya mapupunta sa pwesto niya kung wala ang tulong at napakalaking tulong ni Yorme. Di ba? Tapos nga, nakala mo malalakas. Seryoso. Hindi po, porkit nakaupo po tayo, sabihin natin malakas. Hindi po. Manileño pa rin po ang magdi-decide kung sino ang iluluklok niya bilang congressman at mayor ng lungsod ng Maynila.